Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon opinion itong post ang balita ngayon. Ang sakripisyo ni General Pocis ay lalo lamang magpapatibay sa aming paninindigan. Ito ang reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kasunod ng pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Pocis na aniyay hindi magpapahina kundi lalo pang magpapatatag sa laban kontra katiwalian. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Barsaga na ang sinapit ni General Pocis ay nagsisilbing mitsa upang lalo pang paigtingin ang panawagan ng pananagutan laban sa pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, ang sakripisyo ni General Pocis ay lalo lamang na magpapatibay sa aming paninindigan. Lalabanan namin ang korupsyon ng administrasyon ni Pangulong Marcos hanggang sa wakas. So, una ang nagpahayag ng papuri. Ito si General Pocis nung I think bago mag-New Year o New Year na. Sabi niya, may pag-asa pa ang bayan. Sabi ni General Pocis, may pag-asa pa ang bayan habang mayroon pa tayong Barsaga at Libeste. Agree ako doon. Nakakatuwa na meron tayong mga Gen Z na mambabatas. May pangatlo pa eh. Pati si Congressman Eli San Fernando. May post nga silang, may litrato silang tatlo. Parang kumakain sa isang lugar. Siguro nag-uusap sila kasi parehas ang kanilang advokasya eh. Labanan ang korupsyon sa administrasyong ito. At mabuti at nagkakaisa silang So ngayon, at bigla na lang inaresto ng Marcos Jr. Administration si General Pocis. Ito naman ngayon, panahon naman ni Congressman Barsaga na magpakita ng suporta. Una nang napatawan ng suspension si Congressman Barsaga. Suspended pa siya ngayon. Kailan pa matapos yung 2 months niya? Siguro by February tapos na. Tapos inaresto si General Pocis. At nakapagpiyansa naman siya kagad. Kaya to me, wala nang problema kay General Pocis. Ipag-pray na lang natin siya na mananalo sila sa kaso. Nasa korte na. Kailangan mo lang yan ang magaling na abogado. Nandyan naman si Atty. Topacio, nandyan si retired Brigadier General Berilio Garcia. Kilala ko yan. Matinik na abogado yan. So yan ang dalawang lumalabas na abogado ni General Pocis. So ito, si Congressman Libiste may napipinto na ethics complaint na isasampa sa kanya sa Kamara. Sabi naman niya is welcome na welcome para sa akin yan, para lalo kong maibulgar ang kabulukan ng mga kongresista. Tingin ko I hope I am wrong, baka sususpindihin na naman ng Kamara si Congressman Libeste yung akusasyon sa kanya na kinuha daw niya ng pilit yung mga Cabral files. Klaro naman sa CCTV camera na walang pinilit kasi kalmadong nag-uusap si Lake Cabral at And speaking of Lake Cabral, nagsalita yung abogado, may nabasa kong post kanina ng Abante na kaya napilitan, sabi niya, yung abogado Atty. Divina Gracia, babae. Kaya napilitan, nakitilin niya ang kanyang buhay dahil nararamdaman daw ni Jose Cabral na ginagawa siyang scapegoat, parang sacrificial lang. Parang kay Parang kay Saldi ko rin na ayun,
pinaalis, pinagtago, mamaya hindi pinapabalik, mamaya nung mapansin niya na si Saldico na lang ang iniipit kakasuhan, ayun, nagsalita siya. Mabuti lang kay Saldico dahil nakalabas sa bansa. Nagtataka nga ako bakit hindi lumabas sa bansa ito si Cabral dahil by the time of her death, wala pa naman siyang kaso. Tignan mo si dating DPWH Manuel Bunuan. Kalabas siya. Dahil wala pa namang kaso at ngayon ayaw niya lang bumalik. So may pera naman siya, bakit hindi siya lumabas? At anyway, kanya-kanyang diskartehan hanggang yun na. Bigla siyang nawala. Mabuti na lang at may naiwan pa na Cabral files. So, pagbalik ng session ng Senado, sana matuloy yung sinasabi ni Senator Lacson na iimbestigahan niya yung Cabral files. Kasi na very alarming to me. Naniniwala ako na authentic ang mga Cabral files na naglipanan na ngayon. Ang dami ng mga may kopya. Naniniwala ko, ganun nga kalala ang kalakaran ng 2025. Baka hindi pa natin alam, baka mas malala pa yung 23 and 24. Mga singit-singit nila sa DPWH budget. Kasi nga, sabi ni Congressman Erese, abot ng 1.4 trillion pesos ang mga budget insertions for 3 years. Mas mabuti lang daw itong 2026 budget, kaya lang, yun nga, nasingitan pa rin ng mga unprogrammed funds. 243 billion ang unprogrammed funds. So, 95 billion yung naveto. So, may 100 plus pa. 150 billion na hindi nila bineto at nagbabala si Congressman Erese na magsasampa pa rin siya ng kaso sa Supreme Court dahil final na ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang mga unprogrammed funds. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na Ano ni ang natagaan na mo yero si ate. Taganing sin dagat nga dagan pa tayo ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo giyero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Ano ni ang ilang kahimtang, ang ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang gidkuan igora sa among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na kuan wa day budget. wala gyud may naka-budget para lang nga makaatop mo. So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan ra farmer. Mag-uuma lang. Mag-uuma. Oo, so lisod gyud.
So, Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na gid ang mga buwan. so dili na. Gid mi matulukan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.